nagagalak sa paglingkod sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat at sa lahat ng mga blessing, pagpapala, Lord, kagalingan na patuloy nang nararanasan ng buhay ng bawat isa. Bless mo, Lord, ang buhay ng bawat nag-testify at ang kanilang buong sambahayan ay patuloy ng maraming salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. Sige po, binabalik ko na po ang ating gawain sa ating butihing Senior Pastor, Reverend Dr. Alex Isuelo. Blessed evening time. Praise God, praise God. Naka-FB Live na tayo ngayon. Isang mabiyayang takip silim sa atin lahat. Amen. Sunset na po. Kaya gaganap naman po tayo ngayon ng pang 181 days na sunset. First watch prayer sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. 181 days na po tayo. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Ilan na tayo sa platform ng Zoom? Wala pa rin yata. Yun, papasok ng ating preacher. Kala ko wala pa siya. Okay. 15 na po tayo sa platform ng Zoom. Salamat sa mga maagang naka-join. At sa 15 po na naka-join ngayon, mas marami pa makapakinig ng salita ng Diyos dahil sa kapaintulutan ng ating mga tigapanguna na magamit natin ang social media. Naka-Facebook Live na po tayo ngayon. Amen. Papanood na tayo ng buong mundo. Okay. Hallelujah. Hindi lang 15 ang makapakinig ng Word of God ngayon, kundi ang lahat ng mga kaibigan natin, kung isi-share po natin ito sa wall natin. Dahil naka-Facebook Live na po tayo, naka-live streaming na po tayo. Salamat sa ating Spiritual Director, Bishop Rosem Isuelo, kasama kay Pastora Glory, na dahil sa kapaintulutang ito ay naibabahagi natin sa mas marami pa ang salita ng Diyos. At ang topic po natin ngayon, natin matututunan na the true joy and peace, ang tunay na kagalakan at kapayapaan. At ang tema na sasagutin po natin is, what is the secret to true joy and peace that remain no matter what happens? Gagamitin po ang ating tigapanguna sa Prayer Mountain Chapter. Walang iba kundi si Pastor Mean Tongko. Nax, your turn. Sorry, Mean. Nakamute ka. Ay, amen. Nawala ka rin ng signal. Amen. Sa po nga Narinig po ba? Loud and clear. Loud and clear. Narinig. Amen. Sige po, isa po nga pinagpalang gabi po sa ating lahat. At binabati ko po ang ating Spiritual Director, Bishop Rosem Isuelo, Pastora Glory, at sa ating Senior Pastor kay Alex, at maging sa lahat ng mga kapastoran, mga PMEs at chapter worker na narito po ngayon sa Zoom at sa maging nakikinig sa ating platform sa ating Zoom at sa live. At muli, binabati ko po ang bawat isa ng magandang gabi po sa ating lahat. Amen. So tayo po ay makipagbuklatan po mula sa aklat ng Pilipos chapter 4, verse 4 to 7. Nariyan na po bang buhay ang bawat isa? Yeah. Amen. Sige po, sinasabi po sa aklat ng verse 4, sa Pilipos chapter 4, verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Verse 5, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit na dumating ang Panginoon. Verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Papuri sa Panginoon sa pagbasa ng banal na salita. Tayo pong lahat ay yumuko po at manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, Lord Jesus, Holy Spirit, patuloy Panginoon. Pinupuri ka namin at nalhati at inadakila, Lord, sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan at patuloy, Lord, na pagsama mo po sa amin, Lord, sa maghapong ito, Lord God. Patuloy humingi kami ng tawad sa iyo sa lahat ng aming kakulangan, kasalanan sa iyong harapan. Kami din, Panginoon, ay nagpapatawad sa aming kapwa. Dahil ito, Lord, ay kalooban mo. Dalangin namin sa oras na ito, Lord, pangunahan mo yung gawain. Higit lalo, Lord, na ako siyang gagamitin mo
na pribilehiyo magamit mo, Panginoon, na maghayag muli ng iyong salita. Samahan mo ako, Panginoon. Patuloy akong umaamin, Lord, na kung wala ka sa aking buhay, ay wala po akong kayang gawin. Patuloy na ko po yung pagsama ng Santo Espiritu. May pahayag ko ng buong linaw ang iyong mga salita. At inaangkin na po namin, Panginoon, ang katagumpayan sa iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Muli po at pinabati ko po ang buhay na sa atin. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. So, mga kapatid, sa mundong ito ating na ginagalawan, amen, may dalawa po tayong bagay na hinahanap ang bawat isang tao. Unang-una na po, yung kagalakan, di po ba? At yung kalawa, yung kapayapaan. Marami ang gumagawa ng lahat para makuha ito. Yung iba, naghahanap sa kayamanan. Di po ba? Minsan nga, nag-aaway-away pa dahil sa yaman, lalo na sa lupa. Meron pa ngang binablacklist. Kahit na kapamilya, amen, talaga nag-aaway-away dahil sa yaman. Ang iba naman, naghahanap ng kasikatan. Iba naman po yung mga kaaliwan at kasiyahan sa mundo. Pero sa katotohanan, marami din sa atin na umaamin minsan, mahirap maging masaya, mahirap magkaroon ng katahimikan ng puso. Amen. Kapag maayos ang lahat, masaya tayo. Pero kapag dumarating yung problema, sakit, kakulangan, o may pagsubok o sumusubok sa ating pasensya, o minsan nagpapagalit sa atin, o minsan yung gustong ibalik tayo sa dati nating pagkatao, amen, nawawala yung kagalakan at minsan napapalitan ito ng takot, pangamba, inis, or minsan nagagalit. Kaya ang ating binasang talata, amen, na kung saan siya yung sinulat niya ito ng ating Apostol Pablo. Amen. Siya ay nasa loob ng bilangguan. Siya po'y nakakulong, nakagapos, nahatulan at puno siya ng hirap. Pero sa kabila niyon, amen, na kanyang kalagayan, itong mensahe na binigay niya sa atin bilang mga mananampalataya, sinasabi niya, magalak tayong palagi, magalak kayong palagi. Huwag kayong mabalisa at ang kapayapaan ng Diyos ay sa inyo. Amen. Paano kaya niya ito nasabi, no? Gayong siya mismo, nakakaranas ng matinding paghihirap. Kaya yung ating tema na ating sasagutin, dahil ang ating topic kanina ay ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Yung ating tema, ano ang sekreto ng tunay na kagalakan at kapayapaan na hindi nawawala kahit anuman ang mangyari. So ito na po yung ating sasagutin sa ating tema. At unang-una po, makikita ito sa verse 4 na sinasabi po sa ating teksto. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Amen. So, ating point 1, ang tunay na kagalakan ay nasa Diyos, hindi sa sitwasyon. Amen. Pansin po ba natin na inuulit po ito ni Pablo, ni Apostle Pablo, yung utos na ito. Diba? Inulit niya. Sabi niya, magalak kayo. Inuulit ko, magalak kayong palagi. Ibig sabihin, napakahalaga nito at madalas, nakakalimot tayo nito o kaya nahihirapan tayong itong gawin. Lalo na sa part na hindi madali yung ating sitwasyon. Pero salamat, praise God, sa mga lingkod ng Diyos na talagang kagaya ng mga testimony natin na papakinggan. Amen. Na talaga sila nagagalak pa din sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero, sinasabi nga po dito, na kapag may pera, ba, masaya ka? Kapag malusog, amen, masaya ka? Kapag may hirap, nawawala na yung saya, o kapag na may kawalan, iyan ang kaligayahan ng tao lamang, panandalian, at nakadepende sa kanyang sitwasyon. Pero si Apostle Pablo, tinutukoy sa atin dito na yung kagalakan na mula sa Diyos, amen, na sinasabi, magalak tayong palagi sa Panginoon. Ibig sabihin nito, yung ating kagalakan na hindi nakabase kung ano yung nasa paligid natin, kundi nakabase kung sino yung kasama natin. Sa oras na ito, sino po bang kasama natin? Amen. Unang-una na ang ating Panginoon, di po ba? Bago yung ating mga kapatid sa mananampalataya sa Panginoon at yung ating mga pamilya. Kahit anong mangyari, nasa atin ang Diyos, anuman po yung ating sitwasyon. Amen? Kahit tayo nahihirapan o naghihirap, may sakit o anuman po yung ating mga pinagdadaanan, nasa atin pa rin ang ating Panginoong Jesus. Siya ay hindi nagbabago. At yung pagmamahal niya po sa atin ay nandoon po, walang hanggan. Kaya naman, maaari tayong magalak palagi dahil siya yung pinagmumulan
ng ating saya dahil lagi nating siyang kasama. Amen po ba? So, kagaya na lang po sa aklat ng Isaiah chapter 12 verse 2, ang Panginoon ang aking lakas at kalasagan. Siya yung aking kaligtasan. Siya ang aking Diyos, kaya ako'y magtitiwala at hindi matatakot. Ang ating saya ay galing sa kung sino ang Diyos. Kahit na mabago ang paligid, hindi nawawala sa atin yung kagalakan. Kaya nga po nasasabihan na baliw daw ang mga born again. Amen? Yung mga nananampalataya sa Panginoon dahil kahit anong pong mga pinagdadaanan, masaya pa rin, nagagalak pa din. Amen po. Kaya nga po talagang praise the Lord po talaga yung mga lingkod ng Diyos, kagaya po ng ating mga butihing mga lingkod ng Diyos sa buhay ni Pastora Josie, Pastora Tess, po ba? Na talagang bagamat matitindi po yung mga pinagdadaanan, pero andun pa rin po yung kagalakan ng puso nila. Makikita po natin sa kanilang paghahayag ng kanilang testimony, talagang yung kasiyahan ando doon dahil ang kasiyahan niya ay namumula sa ating Panginoon. Sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, amen, talagang ando doon po sa ating Panginoon nakalagak yung kagalakan sa puso, hindi sa sitwasyon. Nagpapatuloy naglilingkod, amen? Nagpapatuloy na nagpapahayag ng kabutihan at salita ng Panginoon. Kahit na dumaranas ng mga kapighatian, kawalan, ando doon pa rin po sila matatag. Amen? Lalo na yung ating mga tigapanguna. Maraming mga batikos o maraming mga persecution nararanasan pero mananatiling matatag. Amen? Kaya salamat sa Lord. Magalak. Amen? Dahil salamat sa biyaya ng Panginoon dahil magdiriwang tayo ng 25th founding anniversary ng PEOPA Sentro. Kaya tunay po na yung kagalakan sa puso ay mula sa ating Diyos, hindi lamang sa ating sitwasyon. Amen po. So maging po sa mga lingkod ng ating Panginoon, si Jose, di po ba? Ano po ba nangyari sa kanya? Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid. Naging alipin siya, nakulong kahit wala naman siyang kasalanan. Nakaranas siya ng paghihirap. Amen? Matagal siya naghirap. Kahit sa hirap, siya ay naghihintay. Hindi nawala ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Higit lalo yung kanyang pagtitiwala. Alam niya kasi, nakasama niya ang ating Panginoong Diyos. Nang maging dakila siya o nung itinaas siya ng ating Panginoon, sinabi niya na ang inyong masamang balak ay ginawang mabuti ng Diyos. Po ba? Nakita natin, no, marami siyang pinagdaanan ng hirap, marami siyang pinagdaanan, pero naging ano po nangyari? Naging stepping stones lang ito. Amen, yung mga pagsubok na yan, yung mga trials na yan, yung mga pinagdadaanan na niya yan. Amen, yung pala yung maging stepping stone niya para siya itaas ng Panginoon, di po ba? Naging siya, pangalawa siya doon sa hari, sa katungkulan, naging gobernador po siya. At talaga nakita po natin yung kamay ng Diyos sa buhay niya. Amen, nanatili po siya na saya nagagalak sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So, kaya ang kaligayahan ng tao, nakadepende lang po ito sa sitwasyon. Kapag may problema, nawawala kapag may problema. Po ba? Yung kagalakan natin mula sa Diyos, nakadepende sa ating Diyos. Bakit po? Dahil laging alam natin na riyan ang Diyos palagi sa ating buhay. Kahit ano man po ang mangyari. Amen? Ano man po yung ating sitwasyon, hindi niya po tayo pababayaan at hindi niya po tayo iiwan. So, pangalawa po, na ating tema na sa ating sasagutin, ano ang sekreto ng tunay na kagalakan at kapayapaan na hindi mawawala kahit anuman ang mangyari. Amen? So makikita naman ito sa ating verse 5 na ating talata na pinagpupulayan sa oras na ito. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. So yung ating pangalawang puntos, mamuhay ng may kahinahunan dahil malapit na ang Panginoon. Amen. So, ang inyong kahinahunan ay makikilala ng lahat ng tao. Ang Panginoon ay malapit na. Ano pong ibig sabihin ng kahinahunan na ito? Ito yung pagiging mahinahon natin, mapagpahintulot, banayad, hindi magulo. Ito po yung mga katangian ng tao, hindi madaling magalit, hindi madaling mainis, at laging mapagpasensya. Amen. Bakit tayo dapat maging ganito? Dahil sinabi po ng ating Panginoon, amen, ang Panginoon ay malapit na. Amen? Malapit na po siya.
dumating. May dalawang kahulugan ito. Una, siya ay laging malapit sa atin. Amen po ba? Siya po ay laging malapit sa atin. Hindi siya malayo. Nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa sa harapan ng Panginoon. Walang nalilingid sa Kanya. Kaya nga, kabilang niya ang ating buhok, di po ba? Batid niya po ang lahat. Naririnig niya ang bawat salita natin. At alam niya po yung bawat damdamin natin. Wala pong nalilingid sa Kanya. Dahil alam natin na riyan ang Diyos. Dapat maging maganda at banal yung ating ugali sa lahat. Sa harap ng lahat ng tao, higit lalo sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, siya ay malapit nang bumalik. Ito yung ating pag-asa. Amen po. Hindi tayo mananatili sa mundong ito na puno ng hirap at sakit. Darating araw na kukunin na tayo ng ating Panginoon. Yung katotohanan ito na magpapagaan na sa ating pasanin. Kaya dito sa mundong ito, panandalian lamang lahat ng ating paghihirap, di po ba? Amen. At darating yung ating tagapagligtas. Amen. At makakasama din natin siya. Amen po ba? Lalo na kung tayo po'y mananatili, naglilingkod at nagtatapat sa kaya nga, di ba? Ang mananatiling tapat ay siya lamang maliligtas, di po ba? Kaya patuloy po tayo mamuhay ng may kahinahunan dahil malapit na ang ating Panginoon dumating. Amen po ba? Kahit sabihin natin na naglingkod tayo ng matagal na panahon, nawala bigla yung ating pananampalataya sa ating Panginoon o nawala yung isa sa mga bunga ng Santong Espiritu, di po ba? Bigla mo masasabi na, ay Lord, bakit mo ko kinuha ganito? Kaya baliwala lahat ng ating ginawa sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya wag po natin hahayaan po. So patuloy po tayong mamuhay na makikahinahunan dahil malapit na ang Panginoon. Sabi po sa aklat ng Santiago, chapter 5 verse 8. Maging matyaga kayo at patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng ating Panginoon malapit na. Ang pagkakaalam po natin na darating ng ating Panginoong Hesus, ito po yung nagtutulak sa atin na maging mahinahon tayo, maging matyaga tayo, hindi madaling magalit at agad dahil alam po natin na ang Diyos malapit siya. Malapit niya itama at ayusin ang lahat ng bagay. Hindi kailangan tayo na magpadalos-dalos o maghihiganti dahil siya po ang maghahatol. Dito ba? Sa aklat po ng awit 34 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso at iniligtas niya mga may pagsisisindiwa. Hindi lang malapit ang kanyang pagbabalik. Amen? Kundi malapit sa iyo ngayon. Malapit sa nakikita niya po ang lahat. Naririnig niya po ang bawat salita natin. Dahil nariyan siya. Amen. So dapat po tayo maging banal, mahinahon, maging maayos po yung ating ugali. Amen. Sa lahat ng mga tanggit lalo sa atin. Amen po. So tulad na lamang po ni Moises, di po ba? Nung siya kinwestiyon at inalupusta siya ng sarili niya mga kapatid na si Miriam at Aaron, sinabi nilang hindi lang siya ang tinatawag ng Diyos at pinapahiya siya sa harap ng bayan. Pero nakita po natin yung galing niya, di po ba? Kahit na may karapatan siyang magalit o magparusa, pero nagpakahinaan pa rin siya, higit pa sa lahat ng tao sa lupa. Kaya hindi siya sumagot ng masama, hindi siya gumanti. Nanahimik lang siya at hinayaan ng Diyos ang magsalita at humatol sa kanila. Dahil alam niyang malapit ang Diyos, nakikinig at siya ang nagtatanggol sa kanya. Hindi niya kailangang ipagtanggol yung kanyang sarili dahil nakikita niya at naririnig ng Panginoon ang lahat. Kaya kapag alam mong nakatingin ang Diyos at malapit siya sa atin, sa iyo, madaling maging mahinahon kahit inaapi tayo o pinapahiya tayo ng marami. Amen po ba? So, maging ang ating si David, amen po ba? Sa aklat ng unang Samuel. Si Haring Saul, nung panahon na yun, patuloy siyang hinahanap para patayin si David. Kaya dumating yung isang gabi na ayun na natutulog si Saul at ang kanyang mga tauhan, nasa kamay na ni David yung pagkakataon na patayin at lumaya na. Pero ano pong ginawa niya? Hindi niya ito pinatay, hindi niya ito ginantihan, hindi niya ito sinaling ng kanyang kamay. Sinabi niya, huwag kong itaas ang aking kamay laban sa pinahiran ng Panginoon. Kaya nga, di ba, don't touch the anointed one. Dahil sabi, ang Panginoon ang magbibigay ng ganti. Kaya
Bumagsak signal. Mapag nagtitiwala sa ating Panginoon patuloy. Amen. Dahil malapit ang Diyos, siya ang bahala, siya ang mag-aayos ng lahat. Kaya nga, Amen. di po ba, God will make a way sa lahat ng ating sitwasyon. Ang gaya natin narinig palagi na ipinapahayag ng ating butihing Pastora Josie. Di po ba? God will make a way, di ba? Amen. Dahil alam po natin na yung kahinahunan, pagiging mahinahong mapagpasensya, hindi gumaganti, banayad at matyaga. Amen. Malapit siya sa atin ngayon. Nakikita niya ang lahat. Dahil malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kaya umayos tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Dahil gagantimpala So sabi po dito sa ating verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamos may pasasalamat. Ipapakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. So, ating point 3, ang lunas sa pag-aalala ay panalangin na may pasasalamat. Ang lunas sa pag-aalala ay panalangin na may pasasalamat. Di ba? Ano po yung susi? Di po ba? Sa pag-aalala natin o para maging answered prayer tayo. Thank you, Lord. Di po ba? Kahit hindi maayos ang ating sitwasyon. Ang problema, pakakailangan, di po ba? At binibigyan niya tayo ng solusyon. Amen? Kung lalo na kung meron tayong kinakatakutan, huwag natin itong dalhin sa ating sariling isipan. Amen? Dapat itong dalhin natin sa Diyos. Bigay natin sa Kanya ito sa pamamagitan natin ng pananalangin may pasasalamat. Napansin ko ba niyo na sinabi ng Apostle Pablo na panalangin at pagsamo na may pasasalamat. Madalas tayong nananalangin para humingi na naman. Pero kulang naman sa pasasalamat. Kapag mananalangin ka, kasama ng iyong hiling o pagsamo sa ating Panginoon, pasalamatan mo rin ang Diyos sa mga nagawa niya noon. Amen? Sa mga tulong niya at sa mga katotohanang lagi siyang naroon sa lahat ng oras sa buhay natin. Di po ba? Siya ang gumagawa. Siya ang nagkakaloob. Ang panalangin may pasasalamat, nagpapakita na tayo po nagtitiwala sa Diyos na alam natin kaya na niya itong gawin at tapat siya sa kanyang mga at sinasabi sa salita ng Diyos, di po ba? Ibigay daw natin sa atin. Huwag natin itong itago, huwag natin sasarilinin. Di po ba? Ilahat mo ang lahat sa Kanya. Kaya walang maliit sa Diyos o walang malaking bagay para sa Diyos. Amen? Ang lahat ay posible sa ating Panginoon Diyos na buhay. Di po ba? Sabi nga niya sa unang Pedro chapter 5 verse 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga lalahanin sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ganun din sa Mateo chapter 6:31 hanggang 33. Huwag kayong mabalisa. Po ba? Nagsasabi, anong ating kakainin, ano man ating inumin, sapagkat alam na ng inyong Ama na kailangan niyo ang lahat ng ito. Ngunit hanapin muna niyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at idaragdag sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya ang pag-aalala ay galing sa kawalan ng tiwala sa ating Panginoon Diyos. Ang lunas, amen, lumapit, magpasalamat po tayo sa Kanya at palagi natin siyang unahin at ibibigay niya po ang lahat ng ating pangangailangan. So praise God, di po ba, kagaya ng ating mission sa Pasig, di po ba? Amen. Talagang malayo pa lang, itinutulog na natin sa ating panalangin dahil hindi lamang yung basta mission, kundi anniversary pa ng POF Pasig, 4th founding anniversary. Salamat kay Lord dahil sa sama-samang pananalangin, ang Diyos ay nagpo-provide. Ang Diyos ay nagbigay ng lahat. Amen. Mula sa sasakyan, sa gagamitin, mag-isa driver. Amen. Talagang ang Diyos ay kumilos. Amen po ba? Talagang
ang lahat ng bagay. Kaya nga po nung gabi pa, wala pang driver. Thank you, Lord. May driver na kami. Talagang kinikling na po ng bawat isa. At salamat kay Lord. May tinatag po siyang tao para magamit sa kanyang kapurihan. Amen. At may ginamit ang Panginoon para mag-provide lahat ng pangangailangan. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng ginamit niya upang makasama sa mission na ito. Si Lord na po ang magpala sa inyo. Kaya ang ating mission, ang ating gawain ay patagumpay. Amen po. So, patuloy na ang ating Panginoon ay dinirinig po yung ating panalangin. Maging si Hannah, di ba? Naranasan din yan na nung siya po ay walang anak. Lagi siyang inaalipusta ni Penina. Labis na nalulungkot at puno siya ng alala dahil halos na siya ng pag-asa kung mga tubig. Mga tubig ulit. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Tubig lang. Ginawa niya, di ba? Hindi siya nagreklamo lang. Lumapit siya sa templo. Umiyak siya at nanalangin ng tapat. Wala niya. Kasama sa kanyang panalangin ang pagkilala sa kabutihan ng Diyos at pangako magbibigay siya ng pasasalamat. Ano po yung ginawa ng resulta? Nawala po yung kanyang pag-aalala. Nagkaroon ng kapayapaan at binigay ng Diyos sa kanya si Samuel. Amen. Thank you, Lord. Excuse me po. Amen. So, binigay po sa kanya si Samuel. Kaya, ang bigat na nilalabas ng panalangin na may pasasalamat ay nagiging liwanag at kapayapaan. Amen po ba? So, praise God. Puri ng Panginoon at kaya po idarako na sa pang-apat. Ano ang sekreto ng tunay na kagalakan at kapayapaan na hindi nawawala kahit anuman ang mangyari? Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di maabot ng kaisipan ng tao ay siyang magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po yung dakila ng pangako ng Diyos, di po ba? Kaya yung ating point 4, ang kapayapaan ng Diyos ay bantay ng iyong puso at isip. Yung ating point 4, ang kapayapaan ng Diyos ay bantay ng iyong puso at isip. Ito po yung dakilang pangako ng Diyos sa atin. Kapag ginawa mo ang lahat ng sinasabi natin, di ba? Sabi niya kanina, magalak tayo sa Kanya, manalangin tayo na may pasasalamat at nagtitiwala tayo sa Panginoon, ibibigay niya sa atin yung kapayapaan na mumula sa ating Diyos. Ano ba ito? Yung sinasabi niya, di maabot ng kaisipan ng tao. Ibig sabihin, hindi ito may papaliwanag lang na ating sariling kaisipan o sa sariling kaalaman. Maaring may problema ka pa rin. Maaring hindi pa rin nasusolusyonan yung pangangailangan. Maaring may nararanasan mo pa rin may sakit. Pero sa kabila ng lahat na yun, payapa ang ating mga puso. Hindi ka natatakot, hindi ka nababahala, dahil alam mong hawak ka ng Diyos. Hawak tayo ng Diyos. Dahil hawak natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. At ano ang ginagawa ng kapayapaang ito? Ito ay parang sundalo na bantay na nakatayo sa pintuan ng iyong puso at isipan. Iniiwasan nito na pumasok ang takot, ang pangamba, ang kawalan ng pag-asa at ang lungkot. Ito ang protection mo laban sa anumang bagay na sumisira sa iyong kalooban. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, maging sa aklat ng Isaiah chapter 26 verse 3, iyong iniingatan siya na ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo dahil siya ay nagtitiwala sa iyo. Ang kapayapaan ng Diyos ay parang tanod o bantay na nakatayo sa pintuan ng iyong puso. Kapag nakatuon ka sa Diyos, hindi makakapasok ang takot, pangamba o maling isip. Pinoprotektahan ka niya mula sa loob. Juan chapter 14 verse 27. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ko ibinibigay gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Kaya ang kapayapaan ay galing sa ating Panginoon Jesus. Amen? Ay panangga. Ito ay nagbabawal sa atin sa takot at pagpakababag natin.
na pasukin at sirain ang ating damdamin o yung ating kaisipan. Tulad di po ba ni Daniel? Amen. Na yung merong utos na ang sinumang manalangin, ihahagis sa yungib ng leon. Dapat puro na sanang takot, di po ba? At kaba. Dahil siya, nagpapatuloy pa rin siya nananalangin. Amen. Hindi nagulo yung kanyang isip. Yung nangyari, ginampanan pa rin niya yung kanyang tuloy-tuloy na pananalangin at nagpapasalamat pa rin siya sa ating Panginoon. Ang kapayapaan ng Diyos ang naging bantay. Hindi pumasok ang takot sa kanyang puso. Malinaw at matatag yung kanyang kaisipan. So ano pong naging binigay sa kanya ng Panginoon? Ligtas siya. Dahil ang Diyos, ang kanyang kapayapaan, ang nagbantay sa kanya. Kaya bago pa man siya tumuloy sa labas, amen, naranasan niya pag-iingat ng Panginoon. Amen po, hindi siya napahamak, hindi siya napaano. Amen po, ang bantay ng kapayapaan ay nagpapanatili sa iyong kalooban na maging matatag kahit nasa harap ka ng panganib. Handudong pa rin yung kapayapaan. Dahil alam mo, ang Diyos, siya lamang yung ating malalapitan. Siya lamang yung makakatulong sa atin. Siya lamang kayang gumawala ng himala sa ating buhay. Siya lamang kayang bumago ng ating sitwasyon at ng ating buhay. Amen? So, praise God. Salamat sa Panginoon dahil kagaya nga po ng ating sa buhay ni Pastor Noel, nang nag-drive po siya kahapon o ng isang araw ba yun, sabi niya, yung bag niya, dala-dala niya, andun po yung kanyang kinita ng buong isang araw. Andun din po yung kanyang license ng driver's license. Andun din po yung papel ng kanyang sa motor. Opo, kasi kailangan yun, di ba? Pag nag-drive, dala-dala mo yun. So, nandun lahat ng mahahalaga. Andun yung mga ID lahat. Nahulog po yun. Ayun na. Doon daw sabi, mahigit pa daw ata sa lugar ng Mactan. Yung eksena doon, parang ganon. Ha? O parang basta doon yung katutan ng mga adik, parang ganon doon sa ano bang lugar yun. Nakalimutan ko na yung sinabi niya. So, nahulog doon yung bag niya. Talagang matao. Yung naisa kanya nga pa, hindi maganda yung kanyang kalagayan. Parang nakaano pa. Sabi niya, ito yung dati kong buhay. Sabi niya, salamat kay Lord. Binago ako ng Diyos at lingkod na. Alam niyo po nangyari doon sa bag? Binalikan niya. Siyempre, hindi naman po siya nag-aalala. Dahil ilang beses na po na ipinaranas ng Panginoon sa amin na yung mga bagay na naiiwan, binabalik. Yung mga bagay na nawawala, binabalik ng Panginoon. Alam niyo po yung bag? Pagbalik niya po sa lugar na yun, ang dami pong tao doon. Alam niyo po, pagbalik sa kanya, inaabot na, malayo pa siya. Nakaganyan na yung bag sa kanya, inaabot na. Ayan, binibigay na po sa kanya yung bag. Salamat kay Lord, di po ba? Alam niyo po yung lugar na yun, sabi niya, alam ko yung lugar na yun kilala ko yung lugar na yun. Sabi niya, higit pa yan doon sa lugar na ito, sabi niya. Pero salamat kay Lord. Alam niyo po, kaya pa ako, hindi ako kinakabahan. Kahit ganun yung lugar, sabi niya. Kasi alam ko, umaga pa lang bago tayo malis, nagnanalangin na tayo. Papasalamat sa Panginoon, pag-iingat niya, mararanasan natin. At talaga, alam niyo po, yung wallet, yung walang bawas yung kanyang pera, yung ID, yung ano, nandoon lahat, yung license, lalo na yung papel ng motor, nandoon. Ay, grabe po talaga, sabi ko. Ayan po ang favor ng Lord, di ba? Kaya nga, naaalala ko, sabi nga, di ba, kapag nag-mission tayo, may provision. Kung ano yung binigay mo kay Lord, kung kailangan mo ano lang, alkansya o whatever dyan, para sa Panginoon, hindi man pera din ang ibabalik ng Lord sa'yo Protection, blessing yun. Alam mo yung bagay na nahulog mo na, ibinalik ng Lord. Biro mo yun, yun doon, saglit lang, parang ano ba yan, kidlat lang, hindi na ibabalik yun. Ay sabi niya, muli pinaranas ng Panginoon itong bagay na ito. Sabi niya, maraming bagay na siyang ibinalik sa akin. Mga bagay na naiwan ko, sabi niya, yung motor ko na nawala, binalik. Yung parcel ko na nawala, na nababayaran, binalik ng Lord. Hindi naman nakita kung sino yung tao na yun. Sabi niya, ayan, ang daming ginawa si Lord. At ngayon muli, sabi niya, pinakita muli ng Diyos yung kanyang kamay, yung kabutihan niya at katapatan sa buhay namin, sabi niya. Kaya salamat kay Lord talaga. Kaya sa sitwasyon na yun, sabi niya, hindi ako nagpanik o ano, sabi niya, nagte-thank you lang ako kay Lord. Sabi niya, thank you Lord, makukuha ko yung aking bag. Ay salamat kay Lord talaga, nandoon po yung
pag-iingat ng Panginoon. Naranasan po yung pagsama ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya nga sabi ko sa kanya, patuloy na God is good all the time. Amen. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon Diyos. Amen. Kapatid, amen. Ano ibig sabihin sa atin ng mensahe ito sa oras na ito? Amen. Narito po yung mga aral na dapat natin na bulayin. Amen. Ng mga paalala sa atin muli. Una, huwag natin ikabit yung ating saya sa mga nangyayari o pangyayari sa ating buhay. Kung masaya ka lang, kapag maayos yung lahat, madali kang masaktan, madali kang malungkot. Pero, ang hamon sa atin, ikabit mo ang iyong kagalakan sa ating Panginoong Hesus. Na kahit ano mangyari, sasabihin mo sa iyong sarili, masaya pa rin ako dahil kasama ko ang Diyos na hindi ako iniiwan. Amen po ba? Iwan ka man lahat, ang Diyos hindi ka iiwan. Amen po ba? Pangalawa, gawin kaugalian natin ang panalangin. Kapag may pumasok na alalahanin sa iyong isipan, huwag mo itong pag-isipan ng paulit-ulit o yung doon na lang tayo nakapokus. Idalangin natin agad ito sa ating Panginoon. Ibigay natin ito, sabi ni Pastora Josie, sa Panginoon. Ang problema, idalangin natin ay nagiging biyaya, di po ba? Ang pasanin na inilalagay sa Diyos ay nagiging magaan dahil ang Diyos po ang kumikilos, kasama natin siya. Huwag natin kalimutan na samahan natin ng pasasalamat ang bawat ating pananalangin sa Panginoon. Pangatlo, ang kapayapaan po, regalo ito, hindi gawa ng tao. Kaya huwag mong pilitin na maging payapa ka gamit ang sarili mong lakas. Dahil ang tunay na kapayapaan galing lamang sa ating Panginoong Diyos. Tanggapin mo ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hayaan mo ito yung magbantay sa ating puso araw-araw. Amen. Amen po. So, bilang hamon sa ating mga kapatid, marami sa atin ngayon dala-dala yung mabibigat na alalahanin. Hindi naman po talaga tayo exempted. Mayroon ba kayo nito? Pagod na kakaisip sa kinabukasan, pagod na sa problema sa pamilya, kalusugan o yung kabuhayan. Ang mensahe ng Diyos ngayon malinaw po sa atin. Huwag mong sarilinin o pasanin dahil hindi mo to kaya. Ipanalangin natin ito sa ating Panginoon. Magalak ka dahil kasama mo siya at tanggapin mo ang kapayapaan nagmumula sa Kanya. Amen. Kung narito ka ngayon at hindi mo pa kilala, mga kapatid, sa mga nakakapanood sa FB, si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi mo pa nararanasan ang ganitong kagalakan at kapayapaan, ngayon na po yung tamang panahon na lumapit ka sa Kanya. Tanggapin ang ating Panginoong Jesus. At doon mo palang mararanasan yung kakaibang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen po ba? Tanggapin natin ang ating Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas. Amen. At pagsisihan po natin ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen. At tayo pong lahat ay yung ko na po at manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, salamat po Panginoon sa gabing ito, sa mensahe mo Panginoon na ipinagkaloob mo po sa amin sa mga salita na puno ng pag-asa at katiyakan na ibinigay mo sa amin. Salamat Panginoon dahil ipinapaalala mo muli sa amin na ang tunay na kagalakan ay nasa iyo lamang Panginoon. At yung lunas sa lahat ng aming alalahanin ay patuloy kaming lumapit sa iyo at manalangin. Huwag kaming lalayo sa iyong kamay. Panginoon, patawarin mo kami sa mga oras na kami ay nababalisa, nawawalan ng pag-asa o nalulungkot dahil nakatuon kami sa mga problema sa halip na sa iyong kadakilaan. Turuan mo po kami, Panginoon, na palagi kami magalak sa iyong harapan. Kahit ano man yung aming sitwasyon, turuan mo kaming maging mahinahon, matiyaga, dahil alam namin ikaw laging malapit at darating muli para sa amin. Sa bawat aming pangangailangan, sa bawat takot namin nararanasan, sa aming mga pasanin, Panginoon, tulungan mo kami dalhin ang lahat na ito sa aming pananalangin na may kasamang pasasalamat. At ibuhos mo po sa bawat isa sa amin ang iyong kapayapaan sa oras na ito. Yung kapayapaang higit pa sa nauunawaan ng aming isip na siyang magbabantay sa aming mga puso at isipan. Ingatan mo po kami, Panginoon, at aming mga pamilya. Marami pong salamat sa iyo ang kapurihan at karangalan at kapangyarihan. In Jesus' name, amen and amen. 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 Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Mean Tongko at tunay sa lahat ng ating narinig.
Tandaan po natin ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang ating tunay na kapayapaan, ang ating tunay na kagalakan ay hindi nakadepende sa ating sitwasyon. Lagi na po natin narinig yan. Kahit may pagsubok, may problema, o karamdaman, o kalungkutan, maaari pa rin tayo magkaroon ng tunay na kagalakan at kapayapaan na hindi nauunawaan ng mga taong wala pang ugnayan sa Diyos. At salamat na ituro sa atin ngayon kung ano ang sekreto ng tunay na kagalakan at kapayapaan na hindi mawawala kahit anumang mangyari. Tama po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Sa kabila ng paulit-ulit ng mga bagay na nagaganap sa buhay natin na hindi natin nauunawaan, tandaan natin, pinapakita pa rin ito na ang tunay na kagalakan at kapayapaan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Huwag natin lilimutin ang 4 na puntos na naituro sa atin ngayong gabi at dalangin ko ito'y ating maipamuhay. Whatever situation we have right now, there is always peace and joy. True peace and true joy through our Lord Jesus Christ. Muli, palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Mean at binabalik ko na po sa ating MC na nalobat na. Pastora Jenny, nandiyan ka? Pastora Jenny, hindi niya nabasa siguro yung chat ko. Sige, ituloy mo na. Emi Marie. Hindi po, tayo na po'y darako sa ating prosperity. Ating pong basahan ang 2 Korinto